Ang Panay Island ay nahati sa 4 na parte, ang Aklan, Capiz, Iloilo at Antique. Maniniwala ka ba na may ikot ko yan lahat mula Metro Manila sakay lamang ng bus? In this 2-part vlog ay iikutin natin ang buong Panay Island sakay ng RRCG Transport. Dito sa part 1 ay samahan niyo ako sa mahabang paglalakbay mula Maynila papuntang Iloilo City via Estancia na inabot ng 34 hours. Dito niyo masasaksihan ang tunay at solid na experience sa pagsakay ng bus na tawid dagat. Siyempre, sa mata ng isang bus enthusiast. Ako nga pala si Makimatic. At tara, samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! 6:30 pa nga lang ng umaga ng July 8, 2024 ay on the way na ako sa Antipolo. Kahit 9:30 AM pang alis ng bus gumayak na ako para sure na walang aberya. Pagdating ko nga ng Robinson sa Antipolo ay nakapwesto na yung bus na sasakyan ko. Ito ay ang RRCG Transport Volvo V7R. The normal V7R na gawa ng Auto Delta. Naka 2x2 seating configuration at merong CR on board. Equipped din with CCTV cameras and television. Medyo may signs of usage na pero overall ay presentable pa din. At ang pamasahe mula Antipolo going to Tagbac, Iloilo City ay nagkakahalaga ng 2,700 pesos. Kasama na dito yung bayad sa barko and other terminal fees. Eksaktong 9:30 AM at paalis na kami ng terminal. Before kami dumiretso ng Batangas Port ay dadaan muna sa mga terminal itong bus para maghakot ng pasahero. Wala na nakalimutan? At ang first stop is sa VFCT Marikina. Sakto nga na pagkadating namin dito ay dumating din ang ilang RRCG bus na si 705 at si 706 na lahat ay Iloilo line. At 11:10 AM at paalis na kami para naman pumunta sa next stop, sa Alabang Terminal. Sinamantala ko muna magpahinga habang papunta doon. Wala din kasi sa ayos yung tulog ko before this trip. And 12 PM narating na namin ang Alabang Terminal. Sige, sige, sige.
Sabay pala namin natatawid pa Iloilo yung 706. Sana magka-convoy yung bus pagtawid, which is sa Batangas na natin malalaman at mapafinalize. 12:40pm at rolling na ulit kami para dumiretso na pa Batangas. Pero bago magpunta ng Batangas ay dadaan pa pala kami sa garahe ni RRCG sa Carmona dahil magsasampa ng reserbang gulong sila kuya sa Stribo. Well, hindi naman to setback sa biyahe dahil ang expected and usual na pagsampa sa barko ay around 6pm pa. So napakaaga pa at okay lang maglibot-libot muna kaysa nakatambay. Abang on the way kami sa Carmona ay nagpasulat na ng mga pangalan sa manifesto para sa sure na number ng tao na sakay nitong bus. Dito rin po ang balik siya na. After 20 minutes ay nakarating na kami dito sa Carmona garage ni RRCG. Paglabas namin ng toll gate, dumaan muna kami saglit dito sa Batangas Grand Terminal para mag-pick up ng ilang pasahero. After nga pick upin yung pasahero dito sa Batangas Grand ay dumaan muna sa RRCG Batangas Garage para ma-coordinate ng crew yung details ng bus at kung saan sasampa ng barko yung mga patawid pa Iloilo. Dito din na-finalize na kami yung bus na dadaan ng estansya at yung 706 naman ang didiretso pa Antique. Dito ako medyo nalungkot. Yung expected kasi namin na barko na masasakyan pa Katiklan ay yung Starlight pero biglang nag-iba at sa Tubo na kami sasakay. At yun ay pang 9pm pa. So yung other buses ay 7pm pa lang ay makakalarga na pa Katiklan at kami ay maghihintay pa ng 9pm. So medyo malabo na makakarating ng Iloilo na may araw pa at kami ay via estansya pa. Pero on the other hand, napag-isip-isip ko na mas magiging sulit yung biyahe dahil sa sudden change na ito. Dahil sino bang bus enthusiast ang ayaw masulit ng todo ang trip duration habang sakay ng bus? 3:15pm at narating din namin ang Batangas Port. Ang tagal na din since nang huling punta ko dito, kaya medyo bago sa akin lahat ng to. Mas sanay kasi ako sa biyaheng Bisaya at Matnog Port. Pagkaparada ng bus ay bumaba muna ang lahat para ma-inspect ng officials ng port yung loob ng bus at para makakain din yung mga pasahero sa eatery dito. Sobrang daming pagkain nga ang available dito sa eatery. As usual, yung presyo medyo mas mahal talaga compared sa labas. Kaya if ever na madami kayo, I suggest na magbaon na lang kayo para makatipid. Sir, sisig ha. Planet sisig. Dali natin.
After ko nga kumain ay bumalik muna ako sa bus para magpahinga at matulog. Naalimpungatan ako around 6:20 PM, kaya bumaba muna ako at naglibot-libot para pamatay ng oras. PM at nagsimula na mag-boarding yung mga buses to Panay Island na sasakay sa Starlight. PM at distribute na yung mga ticket ng passengers. Ang expected arrival namin sa Katiklan is 8 AM, which means masisilayan ko yung Katiklan at Boracay na may araw. Dito nga is naka-indicate na nasa regular accommodation kami, which means walang aircon doon sa tutulugan. Papakiramdaman ko pa mamaya if kaya ko magpahinga doon. PM at paakit na kami ng barko. First time ko makakasakay sa ganito kalaking barko. Malayong malayo sa mga barko na meron sa Samar. Thank you. Sir, welcome aboard. Minute lang sir, may mag-assist po sir. Thank you. At ito yung regular class na beds para sa amin. Very basic at walang aircon. Need mo din mag-rent ng bedsheet at pillow sa front desk para mas komportable yung paghiga mo.
Around 9:20pm kami nakaalis ng Batangas Port. Dito medyo naramdaman ko na gusto ko magpa-upgrade sa may aircon. Medyo mainit at malagkit kasi yung hangin kahit gabi. Tsaka medyo maingay gawa na may mga bata at yung pagaspas ng hangin. Kaya nagtungo na ako sa main front desk nila at nagpa-upgrade into tourist class. Pagpasok pa nga lang ng pinto, parang makakatulog na ako sa lamig. May unan na din sa bawat beds dito. Nagrent na lang ako ng kumot kasi medyo nasa tapat ako ng aircon. Medyo matigas yung unan, sobrang firm pero pwede na din. After ko ayusin yung gamit ko ay umakyat muna ako para maglibot. Una kong nakita is itong cafe nila na may live band. After ko dito ay dumiretso ako sa restaurant nila para mag-dinner. And mas naging mahal yung pagkain. Umorder ako ng kaldereta with rice and mamon and dinabot ito ng 250 plus sa pagkakaalala ko. Kaya pala halos ako lang mag-isa ang kumakain ng oras na yan. After ko kumain, bumaba ulit ako sa may front desk para magkape at internet. Mahina kasi yung data signal doon sa beds. Ito medyo makatarungan na yung presyo ng kape. Around 70 to 130 pesos lang. After ko magkape ay bumalik na ako sa tourist class beds. Naghilamos din muna ako bago matulog para paggising bukas is nakaredy na agad. Nagising ako around 6 AM. You may now return your rented linen and bedding to the nearest passenger assistance counter in your respective areas. Inuna ko na ibalik yung nirentahan kong kumot para wala akong inaalala. Pagtapos ko nga dito ay umakyat ako sa taas para sumilip kung maganda yung panahon. At ayun, mukhang magiging maaraw ang biyahe pa Iloilo. Pagkatapos ko sumilip sa taas ay nag-almusal muna ako. Cosilog na may hotdog ang meal nila for breakfast. After mag-breakfast, nag-pack up na ako ng gamit at pumunta na ng front desk. Dahil po naman, tayo ay dadaong na sa puerto ng Kaligan. And 9:06 AM, finally, nakadaong na din kami sa Katiklan Port sa Aklan. Kung pupunta ka ng Boracay, dito ka din sasakay na bangka patungo mismo sa isla ng Boracay. Overall is nasunod naman yung trip itinerary ng barko. Okay din naman pala ang barko ng To Go. Sana pabalik is ganyan kagandang barko din ang masakyan ko.
Exactly 9:30 AM at biyahe na ulit kami. Papalabas pa nga lang ng Katiklan Port ay may kabus trip na nag-aabang sa akin, si Jeric G. Villaruel. Sa Manila pa lang ako is nagchat na siya. Kaso nga lang, umalis din kami agad sa Katiklan Port. Pero shoutout sa iyo Jeric, salamat sa suporta. Itong kahabaan ng daan sa Nabas is along coastal lines, kaya kitang-kita yung mga beach along the way. Pero kaakibat din nito is yung mga madalas na landslides. Buti na lang at passable yung road kahit may ilang road blockage. Trend daw. Kaya walang posible eh. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit ako sa kanila, ano, pinapakuhan lang nila ng mga kabilang mga ganyan kalapot, ganyan mahaba. Lalong lumalambot ka na eh. Ten 11 AM at narating namin ang unang meal stop dito sa Panay Island, dito rin mismo sa Nabas. Nakatipid ako ng pagkain dito kasi nilibre ako nila kuya ng lunch. Masarap yung luto nila. Yun lang, hindi ko natanong yung presyo ng pagkain. Pero the same as usual lang sa meal stop din siguro. Pagtapos nga kumain ay tamang sipat lang ako sa labas. And 10:42 AM at rolling na ulit kami. Akala ko nung una is may karelyebo si kuya, pero all throughout pala ng biyahe is solo drive lang niya. So kung tutuusin, maikli lang talaga yung road travel sa ruta na to. Kasi mas lamang yung biyahe habang nasa barko. May ilang kurbadahan din pala dito sa Ibahay hanggang Tangalan. Malabitukang manok ang dating at ang sisikip din ng daan. Pero basic na basic lang kay kuya yung mga likuan. Patakan siguro meron pa. Patakan ng patak. Sitcom kayo. Sa dinasakop. Ay kataan sa Joaquin. Sa Joaquin pala yun eh. Ay, ang malaki mo kadalangan pa. Sakto yan. Pati may Ay, kay babae ang sabi.
Hindi, bato. Para lang sa pangalambugok. Humingi ka sa akin ng pinadala niya 706. Oo, 706. Kaya magpag-itin dyan eh. – 11:40 AM at nakarating na kami dito sa Kalibo. 254 kilometers pa ang layo mula dito hanggang Tagbak, Iloilo City. Tuloy-tuloy lang ang biyahe nito hanggang makarating ng Altabas. Iniwasan niyo yung 12:56 PM kami nakarating dito sa pangalawa at huling meal stop sa biyahe na ito, dito sa Altabas. Hindi na ako kumain dito at medyo busog pa naman. Simpleng meal stop lang compared kanina sa Navas. Punong-puno din pala talaga yung stribo, partida, tagusan pa yan at ang dami pang pasahero. Pero basic lang sa Volvo V7R. After 15 minutes at lumarga na ulit kami, ang next stop naman namin is sa Capiz sa Mambusaw. may Tagalog, may Espanyol. Pagkaon. Walang gaong. Tyrings. Apat sila, dito punta na lang. Pasil at pagka ano. Ito? 1:33 PM at narating namin ang Mambusaw Integrated Terminal. May mga pasahero kasi na papuntang Pasig, kaya may nabuti na nilang bumaba dito dahil siguradong di masasakyan sila na bus dito. Via istansya itong bus kaya hindi madadaanan yung lugar nila. Di kami nagtagal dito at agaran din umalis. Tuloy-tuloy lang ang biyahe nito hanggang makarating ng Dao.
1:55 PM kami nakarating dito sa Dao. Nagbabalang ng pasahero dito. At kailangan magmaniobra at bumalik papasok ng Sigma kasi pag diniretso yung daan dito, diretso na ng Pasig to Pototan at hindi na makakadaan ng istansya. Nakaka-amaze lang yung birada nitong bus. Nakuha lang ng isa at hindi na naglagari. Putang ko lang sa isang kaya. So, Saka. 2:17 PM at narating namin ang bayan ng Ibisan. Napakalapit na lang nito sa Rojas City na sikat sa mga seafoods. May mga pasahero nga din na bumaba dito sa crossing Lanot. Lanot? Kakanan na nga kami dito para tumpukin ang panitan. Pag kasi kumaliwa ka dito ay matutumbok po ang sentro ng Rojas City. After 30 minutes ay narating na namin ang Pontevedra, Capiz. Around 35 kilometers na lang at mararating na ang Estancia, Iloilo. Paglabas ng President Rojas, medyo humataw na si Kuya at maluwag naman ang daan. Puro palayan at mga view ng bundok ang mga daan dito. Ganda dyan o. Sulit na ba to? Yung mga planto? Ay, dalog. Ay. 3:30 PM at narating namin ang Balasan. Sandali ang huminto lang para sa mga gusto mag-CR. Pagalis ng Balasan, kasunod na bayan lang nito ang Estancia. Last doon ka. After 10 minutes at touchdown na kami dito sa Bayuyan, Estancia, Iloilo. Tuwang-tuwa nga si Kuya at marami siyang kakilala dito dahil siya ay dating driver ng Ceres.
Kaya napansin nyo na yung mga kasalubong namin na seres ay laging nakabusina at may papitik ng ilaw. Nagbaba nga lang din ng pasahero dito at ilang cargo padala. Nasa 122 kilometers pa ang tatakbuhin bago makarating ng Tagbak, Iloilo. Salamat! 4:30 PM at narating namin ang sentro ng Sara, Iloilo. Ito mo, dito sa may tinipog. Mabagal eh. 5:15 PM kami nakarating dito sa Barotac, Viejo, Iloilo. Ay, tinaksapan ang papa mo. Ay, anong ito ng forma mo ba? Ay, ikaw. Ito kagandahan itong bulbo. Dahil pagka madulas, ikutin ko lang itong sa ano niya. Traction control. Para sa kanyang slippery. Yes. Bypass. Bandang putotan nang tumindi na talaga yung ulan, kaya medyo expected ko na maulan na pagdating namin sa terminal. Grabe nga, ano, Ito paborito nila yan. paborito nila yan. Dito. Saka masarap yan sa pagkaluto nila kasi malambot ang, ano, malambot. Di ba ang kadalasang ano ron daw mahalan sa ang hito? Ah, hindi. Hindi naman. Maganda ang pagkakaluto. Maganda magaluto. Hindi malansa. Walang lansa. Yan, sarap nga. Ano nga eh, inano ko nga lang. Yung, Inaano yan nila sa ano, sa tanglad sila. Oo. Try nga yan. andyan na siguro sila sa Tagbakaras. Naghihintay daw ako siya. Agad. Sana. Hintay talaga ako maghapon. Ilan sila? Hindi ko lang wala. 6:45 PM at finally nakarating din kami sa Tagbak, Haro, Iloilo City. Hanggang dito lang ang mga buses at dito din ang main terminal nila. Overall ay inabot ng 34 hours ang biyahe. Sobrang haba, pero masasabi ko na isa to sa pinakasulit na bus ride na nagawa ko. Ang dami kong experiences and views dito na habang buhay kong maaalala. Sobrang smooth ng bus. Syempre Volvo yan eh. At napakabait ng crew nitong bus ni RRCG. Kitang-kita naman sa video kung gaano sila ka-accommodating at kamasiyahin sa biyahe. Na nakatulong na malaki kung bakit ang gaan na pakiramdam habang bumabiyahe. Kaya for sure napasok to sa mga biyahe na aking mare-recommend. At may nag-aabang nga sa akin sa terminal na si Ethan James Sarmiento, mas kilala sa pangalang VT Transport Photography. Grabe ang tiyaga at hinintay talaga ako makarating ng terminal. Kaya shoutout sa iyo VT. Sa paghihintay Ayun talaga Shoutout kayo ito BT Transport Photography. Yan. From Bacolod pa ang galing. I know, dumayo mo talaga siya, no? Oo. Shoutout sa'yo. Support niyo yung page, yung ano yan? TikTok, Facebook, TikTok and Facebook and YouTube channel, VT Transport. Yan. Photography. Photography. Kakagaling ko lang ng trabaho eh. Sinulit ko lang pagpunta dito. Oo. You know, thank you bro, thank you. At bago nga ako umalis ay nagpaalam na muna ako kila Ethan at kila Kuya. Salamat sa video. Thank you kuya. Thank you kuya Gomer. Kuya, thank you very much. Thank you. Kayo mga ka-Boss Trip, ano masasabi nyo sa vlog na ito? Comment down below.
Abangan nyo ang ating next vlog kung saan lalakbayin natin ang kahabaan ng Antique at tatawid ng Mindoro hanggang sa makatawid ulit ng Batangas. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!